Magandang araw po. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Ben. Isa po akong pahinante. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ng kaibigan kong driver na si Kuya Eddie. Naikwento niya lang din sa akin. Pareho kaming mahilig sa kwento ng mga katatakutan. Kaya nagkakasundo kami kapag nagpapahinga sa biyahe at nakikinig sa YouTube. Sa kumpanya ng mantika kami nagtatrabaho ni Kuya Eddie. Driver siya at ako naman ang pahinante. Minsan nagpapalitan kami, lalo na kapag malayo ang biyahe namin. 7 taon ang tanda ni Kuya Eddie sa akin. Mga nasa 35 lang siya at ako naman ay 28. Binata pa siya kaya wala pa siyang obligasyon sa buhay. Kapag sumasahod siya, ang nanay lang niya ang pinapadala niya ng pera sa probinsya. Ako naman, may asawa at isang anak na. Malapit lang din ang bahay namin sa kumpanya. Kaya nakakapagbaon din ako ng ulam at kanin na lang ang binibili ko sa karinderya na madadaanan namin sa biyahe. Kapag sa bandang Bulacan ang biyahe namin, ay palagi kaming kumakain sa karinderya ni Aling Osang. May libre kasing soft drinks doon dahil may gusto ang anak niyang si Laura kay Kuya Eddie. Pero ayaw ng kaibigan ko sa kanya. Ginagamit lang niya ang nararamdaman ni Laura para lagi kaming may libreng soft drinks. Pero isang beses noon, nang mapagawi kami sa Bulacan, hindi kami kina Laura kumain ng tanghalian. Kaya tinanong ko si Kuya Eddie kung bakit. Nung minsan daw kasi na hindi ako ang pahinante niya, ay nagwala daw si Laura sa tindahan nila nang malaman na may iba siyang nililigawan. Pero ang totoo naman ay wala. Naiirita na daw kasi siya sa mga ipinapakita ng babae sa kanya. Ayaw daw kasi niya ng masyadong agresibo ang babae. Medyo nahihiya nga akong kumain nandun kasi katapat lang ng karinderya yon nila Aling Osang. Nang mapatingin ako, ay nakita kong masama ang tingin sa amin ng mag-ina. Kulang na lang tumawid papunta sa amin para saksakin si Kuya Eddie. Kaya iniiwas na lang namin ang tingin sa pwesto nila. Nung nagka-pandemic, ay natigil ang trabaho namin. Pero si Kuya Eddie, nakahanap ng pansamantalang mapapasukan bilang delivery rider. May motor kasi siya at nauso naman ng online shopping nung pandemic. Naikwento ni Kuya Eddie noon nung may ihatid siyang parcel sa bahay nila Laura. Ang bahay nila ay nasa itaas din ng karinderya. Si Aling Osang ang kumuha noon dahil nagtatampo daw si Laura sa kanya. Pagkabigay ng parcel ni Kuya Eddie, inabutan siya ng ulam ng nanay ni Laura. Bilang pangbawi raw yon. Dahil nga nagwala si Laura nang malaman na may ibang nililigawan si Kuya Eddie. At sa tuwing madadaanan niya yung karinderya nila Aling Osang, palagi daw may lutong ulam na ibinibigay sa kanya. Samantalang nagsara naman yung tindahan nila dahil pandemic nga. Kaya tinanong daw ni Kuya Eddie sa mga kapitbahay kung nagtitinda pa daw ba ng ulam ang mga ito. At ang sabi ay hindi na nga. Hindi daw malaman ni Kuya Eddie kung bakit parang hinahanap-hanap niya yung lutong ulam na palaging ibinibigay nila Laura. Na kahit medyo malayo ang lugar at wala siyang parcel na dadalhin doon, ay sinasadya niyang puntahan talaga. Hanggang sa ang dalaga na ang nagbibigay ng ulam sa kanya at nahulog na daw ang loob ni Kuya Eddie kay Laura. At di kalaunan ay naging magkasintahan ng dalawa. Isang gabi raw noon, pinasyalan ni Kuya Eddie yung tiyuhin niya na marunong daw gumamot sa mga nagagayuma. Ang hinala daw kasi ng magulang ni Kuya Eddie ay nagagayuma siya dahil nga naikwento niya sa nanay niya na ayaw niya kay Laura. Pero bigla na lang naging sila. Iba rin daw ang aura ni Kuya Eddie noon, sabi ng tiyuhin niya. Kaya dinasalan siya ng Latin. At maya-maya pa nga, sumuka siya ng napakarami na para daw nailabas niya lahat ng ulam na ibinigay sa kanya ni na Laura. At tama nga ang hinala nila. Nagayuma nga daw si Kuya Eddie sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ulam nila Laura. Pagkatapos nun,
ay pinainom daw siya ng maligamgam na tubig at parang may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Simula nun, hindi na rin nagawi si Kuya Eddie sa lugar ni na Laura. At ang huling balita namin ay nakapag-asawa na rin siya. Ang hindi lang namin alam kung ginayuma rin ba niya yung lalaki. Ako po si Sunny. Ang lugar ko ay sa parteng Mindanao. Napunta lang ako ng Laguna nang kunin ako ng tiyuhin ko para maging trabahador nila sa grocery. Umalis na kasi ang isang katiwala nila dahil nagkasakit at magpapagaling daw muna sa probinsya. Dalawa pa ang naiwang trabahador ni na Tito Efren. At isa doon naging matalik kong kaibigan, si Aljon. Taga Batangas siya. Napadpad lang siya sa Laguna para maghanap ng trabaho kasama yung pinsan niya. Pero yung pinsan niya sa pabrika napunta. Bakasyon nun at nagbabalak akong umuwi muna sa probinsya namin at pinayagan naman ako nila Tito Efren. Nabanggit ko kay Aljon na uuwi ako at gusto niyang sumama sa akin dahil hindi pa raw siya nakakarating sa Mindanao. Sakto naman na may promo ang mga eroplano, kaya doon na lang kami sumakay. Medyo mahaba rin ang biyahe magmula airport hanggang sa mismong bayan namin at bus ang kailangang sakyan para makarating doon. Habang naghahanda ako ng pamasahe sa bus, nagsabi sa akin si Aljon na nagugutom na siya. Hindi kasi kami nakapag-almusal sa airport dahil nagmamadali kaming makasakay ng bus. Kasi mga 1 oras pa ulit ang susunod na biyahe. Sakto naman na may umakyat na matandang babae sa sinasakyan namin at may dala siyang mga paninda, tubig at kanin na may kasama ng ulam. Natawa naman si Aljon nun dahil hindi na daw niya kailangan pang mag-antay na makababa kami bago kumain. Bumili si Aljon ng kanin at adobo ang kasamang ulam. Tubig lang ang binili ko nun dahil hindi pa naman ako masyadong nagugutom. Pagkabayad ng kaibigan ko, ngumiti yung matanda na para bang may kahulugan. Binaliwala na lang namin yon. At nung makababa na siya, umandar na ulit yung bus. Inumpisahan na rin ni Aljon yung pagkain, habang ako naman naisipan munang maidlip dahil malayo pa ang biyahe. Maya-maya pa, nagising na lang ako na nagsusuka ang kaibigan ko sa plastic na pinaglagyan ng pagkain. Halos namumutla na siya sa dami ng naisuka. Nagtitingin na nga yung ibang mga pasahero ng bus. Nang mahimasmasan si Aljon, sinabi niya sa akin na sobrang sakit daw ng ulo at tiyan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na yon. Lalo pa nang makita ko na nangingitim na yung mga kuko niya. Ang una ko lang naisip, baka nabiktima siya ng manlalason sa probinsya namin dahil sa kinain niyang ulam. Ginagawa ng mga manlalason yun sa pamamagitan ng mga niluluto nilang ulam na inoorasyonan nila para masubukan nila sa iba ang itim na mahika. Mabuti na lang at malapit na kami sa bayan namin. Pagdating namin doon, nag-aabang na sa kanto sila nanay, pati na yung kuya ko. Nagulat sila sa itsura ng kasama ko. Sinabi ko sa kanila yung nangyari at pareho kami ng hinala ni nanay na baka nga nabiktima siya ng mga manlalason sa lugar namin. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Idiniretso namin siya sa lolo kong albularyo. Dinasalan si Aljon at may ipinainom sa kanya na tubig na maligamgam na may halong langis na orasyon ni lolo. Nang matapos ang dasal, ay unti-unti nang bumalik ang kulay ng mga kuko ng kaibigan ko. Medyo mahina pa rin siya dahil sa dami ng naisuka niya kanina. Kaya pinagpahinga na muna namin siya bago kami umuwi sa bahay namin. Ang sabi ni lolo, mabuti na lang daw at nailabas ni Aljon lahat ng mga nakain niyang ulam. Kung hindi daw tuluyang malalason ang katawan niya nang dahil sa inilagay ng matandang iyon. Kaya mag-iingat na daw kami sa susunod sa mga binibili at kakainin namin. Kinabukasan lang din, umayos na ang pakiramdam ni Aljon
at naipasyal ko na siya sa magagandang tanawin sa lugar namin. Mga 1 linggo din kami sa probinsya at nung lumuwas kami ng Laguna, naging maingat na si Aljon. Pinabaunan na lang kami ng nanay ko ng pagkain para hindi na daw kami makabili pa sa bus na sasakyan namin at baka mabiktima ulit kami ng manlalason. Magandang umaga po. Ferdy nga po pala ang pangalan ko. Gusto ko lang pong magbahagi sa inyo ng nakakatakot na karanasan namin ng pamilya ko. Mga 10 taon na din ang nakakaraan sa probinsya ng papa ko sa Bohol. Nandoon lahat ng kamag-anak niya sa isang barangay. Pero ang nakuha naming bahay noon medyo malayo sa mga kamag-anak ni papa. Mga kulang 1 oras din ang biyahe sa jeep bago makarating sa lugar nila. Doon kasi nakabili ang papa ko ng bahay na dating pagmamay-ari ng kumpare niya na nang ibang bansa na. Tama lang ang laki noon para sa aming 4. May 2 kwarto na yon at sa isa magkasama kami ng kapatid kong si Benson. May alaga nga din pala kaming aso, si Rambo. Hindi namin siya itinali para may bantay kami sa labas. Hindi naman siya nangangagat, maliban na lang kapag naramdaman niya na may gagawin kang masama sa kanya o sa amin na mga amo niya. Ang unang linggo namin sa bahay noon ay panay pag-aayos ng mga gamit. May mga nakilala na rin kaming kapitbahay, maliban lang sa isang matanda na nakatira sa likuran ng bahay namin. May maliit na kubo doon sa likod. Sabi ng mga kapitbahay namin ay bago lang din daw sa lugar yung matandang babae. Binati namin siya minsan pero hindi siya kumibo at nakasimangot siya kaya hindi na namin inulit. Isang beses noon may nawawalang bata sa lugar namin at nang matagpuan wakwak na yung tiyan. At hinala nila aswang ang may gawa nun. Isang araw habang nasa kwarto ko, narinig ko na lang na panay ang tahol ni Rambo. Kaya tumayo ako para silipin kung may tao ba. Nakita ko mula sa bintana ang kapitbahay namin na matanda na masama ang titig sa alaga naming aso. Lalabas na sana ako para tanungin nang bigla na lang siyang umalis. Araw ng Biyernes, pagkagising namin ay wala sa terrace si Rambo. Inakala nila papa na naglakad-lakad sa labas o di kaya nasa likod bahay. Pero nakalipas ang maghapon ay wala pa ring lumalabas na Rambo. Kinagabihan nun, pumunta yung matandang babae sa bahay namin. Bagay na ipinagtaka nila mama dahil unang beses pa lang nilang nakausap ang matanda. May dala siyang isang mangkok ng ulam na kaldereta. Napadami raw ang luto niya kaya namigay siya sa mga kapitbahay. Mag-isa lang naman daw siya sa bahay kaya hindi niya kayang ubusin yon. Nagpasalamat naman sila mama sa matanda at hindi naman siya nagtagal sa bahay at umalis din. Sakto din naman nakakain na kami noon nang magbigay siya ng ulam. Habang kumakain kami, narinig namin ng ibang kapitbahay na sumisigaw sa labas ng bahay ng matanda. Pinapalabas nila yon dahil may nakakita daw na nagpalit siya ng anyo at naging aswang habang hawak yung batang nawawala. Lumabas kami noon para makiusyoso at nakita nga namin sa loob ng bahay niya ang mga karne na hindi namin matiyak kung mga karne nga ba ng tao o hayop. At nanlumo kami nila papa noon dahil nandoon din ang mga balahibo ng aso naming si Rambo na ginawa niyang kaldereta. Tumakbo kami nila papa pa uwi sa bahay at sumuka ng sumuka habang ako naman iyak ng iyak. Dahil ang kinain pala naming ulam ay ang alaga naming si Rambo. Kinuha ng mga barangay ang matandang babae at ikinulong siya. Sobrang nanghina kami nila papa dahil sa nangyari. Kaya pala siya nagbigay ng ulam dahil niluto pala niya ang alaga naming si Rambo. Pagkatapos ng 3 araw na pagkakakulong, nagulat na lang daw yung mga pulis na biglang nawala yung matanda
At ang pumalit doon ay itim na pusa. Nang buksan daw nila ang kulungan ay bigla na lang tumakbo yun palabas. Ang hinala nila, nagpalit lang ng anyo yung matanda para makatakas siya. Simula din nun, hindi na nagpakita pa ang matandang aswang. Hanggang sa makaluwas na kami ng Maynila at nagkanya-kanya na kami ng pamumuhay. Ako si James. Tuwing bakasyon, lagi akong inaaya ng mga pinsan ko sa probinsya para makipfiesta. Pero madalas akong tumatanggi nun. Hindi kasi ako sanay sa buhay doon. Walang signal, walang aircon, at higit sa lahat, ibang-iba ang pagkain. Mapili kasi ako sa ulam. Ayoko ng gulay, ayoko ng sabaw. Basta puro karne, masaya na ako. Ngayong taon, napao nila ako sa wakas. Siguro dahil sawa na rin ako sa city. Gusto kong maiba naman. Masaya nung una kasi may perya, may palaro, may sayawan sa plaza. Tapos laging may handa sa bawat bahay. Tuwang-tuwa ang mga pinsan ko kasi halos araw-araw may kainan. Nung ikalawang gabi ng bakasyon namin, inimbitahan kami sa bayan ng isang kamag-anak sa kabilang baryo. Sobrang daming pagkain sa lamesa. Lechon, barbecue, menudo. Pero ang nakakuha ng pansin ko ay isang malaking bandehado ng kaldereta. Ang lambot ng karne, malasa, malinamnam. Para akong nalulunod sa sarap. Parang hindi ko pa natikman ang ganoong klase ng luto. Nagpakabusog ako nun. Parang wala na akong pakialam sa iba pang putahe. Paulit-ulit akong kumuha ng kaldereta. Nang gabing yun, napahiga ako agad pag uwi namin sa bahay ng lolo't lola ko. Ang bigat ng tiyan ko pero sobrang saya ko. Para akong nabusog hindi lang sa pagkain, kundi pati sa karanasan. Nagising ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang paligid. Pero may mahinang boses akong naririnig mula sa labas. Bumangon ako para silipin. Nandoon sa balkonahe sina Tito, si Lolo at ilan pang matatandang lalaki. May hawak silang tagay at masayang nagkukwentuhan. Akala ko kwentuhang lasing lang. Pero napahinto ako nung marinig ko yung pinag-uusapan nila. "Ang sarap ng kaldereta kanina, ano?" sabi ng isa. "Oo nga eh, panalo," sagot naman ng isa pa. Tapos may tumawa. "Paano bang di sasarap? Kalderetang tao yun." Tumawa ulit sila. Pero hindi ko nagawang matawa. Tumingin ako sa dilim. Baka nagbibiro lang. Pero sunod-sunod yung sinabi nila. "Maputi, makinis, walang sakit. Galing sa malinis na lungsod. Sayang at isa lang siya eh." Ganun talaga. Pag may pagkakataon, sulitin. Napaatras ako. Nanginginig yung tuhod ko. Gusto kong sumuka. Gusto kong isuka lahat ng kinain ko. Yung karne na ang lambot-lambot. Na pinuri ko pa. Na inulit-ulit ko pa. Umatras ako papasok sa bahay. Nanginginig ang mga daliri ko. Dumiretso ako sa kwarto ng mga pinsan ko. Ginising ko sila isa-isa. Hindi ako makapagsalita ng maayos sa takot. Pero sinubukan kong ipaliwanag ang narinig ko. Hindi sila naniwala. Tumawa pa nga yung iba. Sabi nila, baka bangungot lang daw o epekto ng sobrang kain. Pero si Trina, pinsan kong kaedad ko, seryoso lang ang tingin sa akin. Hindi siya tumawa. Hindi siya nagtanong. Tumayo siya at nag-empake agad. Sumunod ako. Hindi na kami nagpaalam.
Palihim kaming umalis papunta sa terminal. Madilim pa pero may ilang tricycle nang bumabiyahe. Habang nasa biyahe kami pabalik ng lungsod, hindi pa rin kami nag-uusap. Pareho kaming tahimik. Ramdam ko na pareho kaming balisa. Tapos bigla siyang nagsalita. Sana hindi ako kumain. Tumingin ako sa kanya. May nakain akong kakaiba eh. Sabi niya. Parang matigas. Akala ko buto. Pero nung niluwa ko, kuko siya. Parang umahon lahat yung kinain ko sa lalamunan. Napapikit ako. Gusto kong umiyak. Gusto kong magwala. Pero wala akong boses. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Baka multo ng konsensya. O baka bahagi ng kinain kong hindi dapat. Pagbalik namin ng lungsod, hindi ko na kinontak ang mga pinsan ko. Hindi ko na binuksan ang group chat namin. Wala akong balita kung nandun pa sila o kung kumusta sila. Simula nun, hindi na ako kumain ng karne. Lalo na pag hindi ko alam kung saan nanggaling. Mas pinili ko na lang ang simpleng pagkain. Gulay, kanin, kahit sabaw. Basta alam kong hindi ito galing sa kamay ng demonyo. Minsan naaamoy ko pa rin sa alaala ko yung kaldereta. Minsan, parang nararamdaman ko pa rin ang lambot ng karne sa dila ko. Pero hindi na masarap. Hindi na malinamnam. Isa na lang itong bangungot na hindi ko na malilimutan. At ang pinakamasakit pa, wala akong alam kung sino ang niluto o kung sino ang susunod nilang lulutuin. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang pananaw ko sa bahay na yon. Nung una, maayos naman ang trabaho ko ron at ang ganap sa bahay. Malinis, malawak at tahimik. Sapat ang sweldo, libre ang pagkain at may sariling kwarto. Para sa isang tulad kong namamasukan bilang kasambahay, malaking ginhawa yon. Ako si Gino, 22 taong gulang, nang matanggap ako sa bahay ni na Sir Arman at Ma'am Clarice. Yan na lang po muna ang ipapangalan ko sa kanila. Ang sabi sa akin ng agency, kailangan nila ng kasambahay na marunong sa mga halaman, maglinis ng mga sasakyan, at marunong ding mag-alaga ng matanda. Nasa bahay rin kasi ang ama ni Sir Arman, si Mang Ernesto, na halos hindi na makakilos at lagi nang nasa wheelchair. Madalas wala si Sir Arman dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Minsan tumatawag siya, pero bihira lang yon. Mas madalas kaming magkasama ni Ma'am Clarice sa bahay. Tahimik lang siya, malumanay magsalita. Pero may kakaiba sa kilos niya kapag kausap niya sa telepono si Sir Arman. Para siyang nagkukunwaring masaya. Hindi siya sanay sa gawaing bahay, kaya halos lahat ng responsibilidad ay sa akin. Siyempre kasambahay naman talaga ako eh. Ako ang nagluluto ng almusal, tanghalian at hapunan. Ako rin ang nagpapaligo at nagpapakain kay Mang Ernesto. Wala naman akong reklamo. Masipag din si Ma'am sa pagbabantay kay Mang Ernesto kung minsan, lalo na kapag abala ko sa ibang mga gawaing bahay. Pero kahit kailan, hindi ko pa siya nakitang nagluto, ni hindi siya humahawak ng kutsara. Kinabukasan, nakuha ang atensyon ko ng pasigaw na pakikipag-usap ni Ma'am Clarice sa telepono. Sabi niya ay manloloko raw at hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Sir Arman. Doon ko nalaman na nang ibang babae pala si Sir Arman habang nasa trabaho. Maghapong nagkulong si Ma'am Clarice sa kwarto at hindi lumabas maski isang beses. Kaya laking gulat ko ng isang hapon pag uwi ko mula sa pagbili ng mga rekado sa palengke,
Naamoy ko ang niluluto sa kusina. Mabango. Parang nilagang may sangkap na sibuyas, bawang at paminta. Nakita ko si Ma'am Clarice sa harap ng kalan. Seryoso ang mukha niya. Abala siya sa paghahalo ng ulam. Tumigil ako sa pinto ng kusina. Parang may kakaiba. Tahimik ang paligid. Wala si Mang Ernesto sa kanyang upuan sa sala. Inisip kong baka nasa kwarto. Kaya tinanong ko si Ma'am kung kumain na si Mang Ernesto. Pero hindi siya sumagot. Hindi man lang ako nilingon. Tinignan ko ang niluluto niya. Hindi ko mawari kung anong klaseng karne yon. Pero ang lambot ng pagkakaluto. Nagpaalam ako para bumalik sa kwarto. Tapos nagayos na ako ng mga pinamili ko. Pero wala roon si Mang Ernesto. Kinabahan ako. Dahil ngayon lang wala si Mang Ernesto sa bahay. Hanggang kinabukasan paggising ko, nagulat ako nang makita kong wala si Ma'am Clarice sa bahay. Kahit si Mang Ernesto wala pa rin. Ang mga gamit ng babae ay wala sa kwarto. Parang bigla siyang lumayas. Nagtaka ko. Bakit kaya at lumayas si Ma'am? Hindi man lang nagsabi. Habang naglilinis ako ng kusina, may naamoy akong kakaiba. Hindi panis, pero malansang amoy. Binaliwala ko muna nung una. Pero naisip ko na baka nabasag na bulok na itlog o kaya nabulok na gulay. Pero lumalakas yung singaw ng amoy tuwing lalapit ako sa ref. Nang buksan ko ang pinto ng ref, muntik kong mabitawan ang hawak kong basahan. May dugo sa ilalim ng mga container. May tumutulo pa mula sa isang kahon. Hinila ko yon. Napuno ng kaba ang dibdib ko. Nang alisin ko ang takip, nakita ko ang laman na karne. Puro karne. Hiwa-hiwa. May balat, may litid, at may buto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Isa-isang binuksan ko ang iba pang container. Pare-pareho lang ang laman. Puro karne. At sa pinakailalim ng ref, may isang plastik na bukas. Dahan-dahan kong tinignan ang laman. At tumigil ang mundo ko nung makita ko yon. Isang daliri. May kuko at mayroon ding balat. May dugo pang natuyo sa gilid. Hindi ako makagalaw at napahawak ako sa dibdib ko. Para akong masusuka na ewan. Hindi ako makasigaw at hindi ako makatakbo. Natulala lang ako sa nakita ko. Naalala ko si Mang Ernesto. Ang tanong ko kagabi na kung kumain na siya. Ang niluluto ni Ma'am Clarice at ang kakaibang amoy. Napaupo ako sa sahig at hindi ako makapaniwala. Doon ko napagtanto na hindi nawawala si Mang Ernesto. Siya yung nasa ref. Napatunayan ko yon nang makita ko ang palatandaan kong nunal na malaki ni Mang Ernesto sa kanang kamay na daliri niya. Ang ipinagtataka ko lang ay nasaan yung ibang parte ng katawan. Tinawagan ko agad si Sir Arman, pero hindi siya sumasagot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alam ba niya yung nangyari. Hindi ko rin alam kung ano nang balita sa kanya. Ang tanging sigurado ako ay nawala ang asawa niya at nawala ang ama niya at may laman ang ref na hindi dapat naroon. Mula noon, hindi na ako nagtagal sa bahay na yon. Nagpaalam ako sa agency at lumipat ng lugar. Hindi naman ako naimbestigahan, kundi yung asawa mismo ni Sir Arman. Pero dala ko pa rin sa isipan ko ang mga larawan ng karne, ng dugo at ng daliring hindi ko malilimutan. Tuwing magluluto ako ngayon,
hindi ko maiwasang silipin ng mabuti ang karne. Tinitignan ko kung may kakaibang hugis, may balat, o may kuko. Hindi na ako kumakain basta-basta, lalo na kung hindi ko alam kung sino ang nagluto. Bata pa ako noon, mga 7 o 8 taong gulang siguro. Pero buong buo pa rin sa isip ko kung ano yung nangyari dati. Nakatira pa kami noon sa probinsya, sa isang maliit na baryo na tahimik at payapa tuwing umaga. Pero nagbabago ang paligid kapag lumalalim na ang gabi. Simula nung may kakaibang nangyari sa baryo namin. Maliwanag ang araw sa amin. Maingay ang mga manok at aso at palaging may amoy ng sariwang hangin. Pero pagsapit ng gabi, parang biglang tumatahimik ang paligid. Kahit gising pa ang mga tao. Parang lahat ng ingay ay pilit na itinatago ng dilim. Nagsimula ang lahat nang may isang matandang babae na palaging naglalako ng ulam tuwing gabi. Mga alas 7 o alas 8 ng gabi. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta, bigla na lang siyang sumusulpot sa mga kalsadang walang ilaw. Meron siyang dalang malaking basket na may takip. Sabi ng mga matatanda, ulam daw yon para sa mga alagang hayop namin. Kagaya ng mga aso, pusa, minsan pati manok. Mabenta siya tuwing gabi dahil mura lang at parang masarap ang amoy. Palaging mainit ang pagkain kahit hating gabi na. Hindi ko alam kung paano niyang napapanatiling mainit ang laman ng basket niya. Ang lola ko na kasama ko sa bahay ay minsang bumili rin doon. Binigay niya sa alaga naming pusang si Muning. Tuwang-tuwa si Muning noon at naparami ng kain. Kinain niya agad ang ulam at pagkatapos ay tumabi sa akin habang natutulog ako sa papag. Pero kinabukasan, wala na si Muning. Hinintay ko siyang bumalik buong araw pero hindi na siya lumitaw. Naglibot pa ako sa likod ng bahay, sa palayan, sa tabi ng ilog, pero talagang wala. Wala ni anino niya. Umiyak ako nun. Si Muning lang kasi ang kasama ko sa paglalaro sa damuhan kapag wala ang mga kaibigan ko. Akala ko nun, aksidente lang ang pagkawala niya. Kagaya ng baka napunta sa kabilang baryo. Baka may nakakita at inampon. Pero naging sunod-sunod ang mga pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo namin. Si Aling Deli, nawala ng aso. Si Mang Ruel, yung mga sisiw niya bigla ring naglaho. At kapansin-pansin din na halos lahat ng nawalan ng alaga ay mga bumili ng ulam mula sa matanda. Nag-usap-usap ang matatanda sa barangay hall. Sabi ng ilan, baka may nagnanakaw ng hayop. Sabi naman ng iba, baka raw may aswang. Pero may isa sa kanila na nagsimulang magduda sa matandang nagtitinda. Ayon sa isang tiyahin ko, simula raw nung dumating yung matanda sa baryo, saka lang nagsimulang mawala yung mga alaga. Ilang araw pagkatapos kumalat ng mga kwento, bigla na lang hindi na muling nakita yung matanda. Parang bula siyang nawala. Walang paalam at walang bakas. Kahit isa sa amin, hindi alam kung saan ang bahay na tinutuluyan niya. Isang gabi lang, wala na siya. Akala ng lahat ay tapos na ang mga kababalaghan dahil bumalik na sa normal ang baryo namin simula nung nawala yung matanda. Pero hindi na nahanap pa yung mga nawawalang hayop. Pero hindi na kasing lala ng dati at hindi na rin nadagdagan pa. Tahimik na ulit ang mga gabi. Isang linggo ang lumipas. May balita kaming narinig mula sa kabilang baryo.
sa San Isidro. May matandang babae raw na naglalako ng ulam sa gabi. May basket at mainit pa rin daw ang mga paninda nito kahit gabi na. Mura din daw at mabenta. At kasabay ng pagdating ng matanda, sunod-sunod din ang pagkawala ng mga hayop doon. Naalala ko yung matandang nagbenta sa amin nang marinig ko yun. At hindi malabong siya rin ang matandang usap-usapan sa kabilang baryo ngayon. Hindi ko alam kung matatakot ako o malulungkot. Tinanong ko ang sarili ko kung ano ba talaga ang laman ng basket ng matandang iyon. Bakit para siyang laging konektado sa pagkawala ng mga hayop at saan siya nanggagaling? Mas lalo kong naisip, bakit gabi siya naglalako? Bakit hindi sa umaga tulad ng iba? Marami ang nagsabi na baka raw aswang ang matanda at kinakain nito ang mga hayop na kumakain ng paninda niya kapag oras ng hating gabi. Isa rin ako sa naniwala ron dahil hindi malabo na iyon nga ang pakay ng matanda sa mga alaga naming hayop. Lumipas ang maraming taon. Lumipat na kami sa Maynila. Halos makalimutan ko na rin ang karamihan sa mga naaalala ko sa baryo. Pero ang gabing nawala si Muning at ang amoy na hindi ko maipaliwanag ay palaging bumabalik sa isip ko tuwing gabi. Ngayon, tuwing may kumakatok sa gate namin ng 10 oras ng gabi, hindi ako agad tumitingin. Hindi ko agad binubuksan. Lalo na kapag may nagsasabing naglalako daw sila ng pagkain. Hindi ko na ulit nakita yung matandang yon. Pero sa tuwing nakakarinig ako ng balita na may nawawalang alaga sa ibang lugar doon sa probinsya namin, natatakot ako na baka siya na naman yun at malayang nagagawa ang mga plano niya. Good evening po sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Eric. Gusto ko rin mag-share ng kakaibang experience ko dito. Isang kababalaghan na hindi ko na yata makakalimutan. Pandemic po nang nangyari yon. Na-stranded ako sa boarding house na tinutuluyan ko. Isa kasi akong medrep nun. At nung ipatupad ang lockdown, ay hindi agad ako nakauwi sa probinsya namin. Kaya ako lang mag-isa ang boarder nun. Mabilis kasing nakauwi sa kanya-kanyang probinsya yung mga reviewee at students na kasama ko sa bahay. Bale ang kasama ko lang doon ay yung caretaker. Pero may kwarto siyang sarili sa baba. At ako nasa 3rd floor. Hindi ako matatakoting tao. Kaya kahit mag-isa lang ako, panonood ng mga horror movies sa laptop ko ang naging libangan ko doon. Yung mga ganun tipo kasi talaga ang trip ko. Kahit nung bata pa ako. Madalas kasi kami nung makatulog kapag kinukwentuhan kami ng tita ko na nag-aalaga sa amin. Nadala ko yun hanggang sa paglaki. Kapag stress ako sa trabaho, kailangan kong manood ng mga horror movies para lang makatulog ako. Sabi ng iba, kapag nanonood daw palagi ng katatakutan, ay mapapanaginipan mo din yon. Pero iba naman ang nangyari sa akin noong mga panahon na yon na mag-isa lang ako sa room ko. Nananaginip ako palagi na may kasex daw akong babae. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin naman nakikita yung mukha niya. Parang blurred. Nandun kami sa eksena na bigla na lang siyang lumitaw sa room ko at nag-initiate. Nung una, hesitant daw ako kasi hindi ko siya kilala. Pero magaling siya at dalang-dala niya ako. Tapos magigising na lang ako na erect pa at basa yung pagkalalaki ko. Inisip ko noon na normal lang naman talaga yung mga wet dreams, lalo na sa kalalakihan. Ang medyo hindi lang normal doon, halos gabi-gabi na ganoon ang eksena. At iisang babae lang din yun. Nakalaunan, lumitaw na din ang muka. Isa siyang napakagandang babae. Maputi, makinis.
Sa panaginip ko, parang totoong totoo talaga na magkasiping kami. Ramdam na ramdam ko ang mga halik at yakap niya. Kapag nagigising ako, bukod sa lagi akong basa, naiiwan sa alaala ko yung itsura niya. Buti na lang din at sa panaginip lang kami magkaniig. Kasi kung sa personal, sigurado namang hindi niya ako mapapansin. Dahil super ganda niya talaga at pangit ako. Pero naiisip ko na kung ano kayang meron sa akin nun. Sino ba siya? At bakit lagi ko siyang napapanaginipan? Hanggang isang madaling araw, nagising ako mula ulit sa pagtatalik namin sa panaginip. Hapong-hapo ako. Parang nakakaramdam na ako ng panghihina. Kung dati ay gustong-gusto kong makatulog agad para makasiping na yung babaeng yon, nung mga sumunod na gabi, nakakaramdam na ako ng pagod. Parang nauubos na ang lakas ko. Nagulat pa ako nung minsang batiin ako ng caretaker at tanungin kung may sakit daw ba ako. Kasi ang laki daw ng ipinayat ko sa loob ng ilang araw. Noon ko nakita ang sarili ko sa salamin. At maging ako nagulat. Pumayat nga ako at parang tumanda. Mula nun, parang natakot na akong matulog. Ayoko nang makita yung babae. Ayoko nang makaniig siya. Ginawa ko lahat para hindi makatulog. Sa takot na sipingan na naman ako ng babae. Pero tinalo pa din ako ng antok. Laking gulat ko nang sa muling paglitaw niya, ay malaki na ang tiyan niya. Buntis daw siya at ako ang ama. Sa panaginip ko, napamura ko. Ayos din kako yung panaginip ko. Nagbuntis pa talaga. Baka umabot pa ako sa lumaki yung bata at mag-aral na. Hanggang sa nagising ako, ay nagmumura pa din ako. Parang totoong totoo kasi. Kitang-kita ko yung kabuntisan niya. At habang ako nasa shock, yung babae naman abot tenga ang ngisi. Na para bang nagtagumpay siya. Sa wakas ay medyo humupa na yung sitwasyon. At pinayagan ng makabiyahe ang ilan. Sinundo ako ng tatay ko sa boarding house para makauwi na sa amin sa Pangasinan. At gulat na gulat yung tatay ko nang makita ang itsura ko. Ganon din yung nanay ko, na hindi pumayag na ipa-check up ako. Kahit sinabi kong wala naman akong nararamdaman maliban sa pagod at panghihina. Pero ikinuwento ko sa kanila yung nangyayari sa akin. Kaya ipinaalbularyo nila ako. Sabi nito, nagustuhan daw ako ng isang maligno. Noon ko na-realize na nakakaranas na pala ako ng succubus. At posibleng ang nabuntis ko yung malignong yun. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako doon. Pero pumayag na rin akong mabigyan ng proteksyon para hindi na ako mabalikan ng babaeng yon. Magandang gabi. Jaime po ang pangalan ko ng Valenzuela City. Guard po ako sa isang mall. Pero dahil pandemic noon, isa ako sa mga nakalista sa napakahabang listahan ng mga jobless. Sobrang hirap ng mga panahon na yon. Nangangamote talaga kami. Palagay ko halos lahat naman. Kaya kailangang dumiskarte. Yung nakuha namin sa SAP, pinuhunan namin sa pagtitinda online. Nagtinda kami ng mga pagkain. Si Mrs. ang tagaluto. Ako ang taga-deliver. Kumita naman kahit paano. Sa mga kapitbahay pa lang namin sa compound na yon, solved na. Nasa mahigit 15 kaming pamilya sa compound na yon na may tig-2 palapag at tig-10 pinto ng apartment. Dahil nga halos lahat ng tao walang trabaho at pare-parehong nasa bahay lang, nagkaroon ng maraming pagkakataon ng mga mag-asawa para makapag-bonding. Ang resulta, makalipas ang ilang buwan mula ng lockdown, ang dami ng buntis. Kabilang na ang misis ko. Bale, pangalawa namin yun, makalipas ang 4 na taon. Akala nga namin hindi na kami makakabuo pa ulit sa tagal. Pandemic lang pala ang magiging sagot
para magka-baby ulit kami. At nakakatuwa dahil buong compound, akalain mong 7 silang buntis. Tuwang-tuwa yung landlady namin kasi swerte daw sa negosyo ang buntis. Mabuti na lang at may ganun siyang paniniwala. Ang ibang nagpapaupa kasi ayaw nang may bata sa bahay. Dahil nga nagkasabay-sabay silang buntis, naging katuwaan yon sa loob ng compound. Maging ng mga kapitbahay sa labas at yung mga misis na dating hindi naman ganun ka-close ay naging magkakabanding tuwing umaga at hapon. Lagi silang nakatambay sa gate, nagchichismisan habang nag-aabang ng ayuda. Isang beses, may taga City Hall na nagpunta doon. Namimigay ng stab para sa ayuda ni Mayor. Natigilan siya nang makita yung mga magkakapitbahay na buntis. Kasalukuyan kong inaayos yung motor ko noon. Nakangiti pa ako noon nung habang binibiro niya yung mga buntis. Pero bigla akong napa-second look nang mapansin ko yung kakaibang ngiti niya. Hindi nga nakangisi siya Hindi lang basta ngiti. At ewan kung guni-guni ko lang ba yun. Parang tingin ko kasi nangingislap pa yung mga mata niya. Nakalayo na siya noon pero hindi pa rin niya inaalisan ng tingin yung mga buntis. Partikular na ang asawa ko. Bumalik yung matanda nung ipinamamahagi na sa mga bahay-bahay yung mga ayuda. Malikot ang mga mata niya at sige ng ikot sa palibot ng compound. Pero hindi ko na masyadong pinansin yon. Pero nung gabing yon, mga bandang 11:00 na yon, lumabas ako para itapon yung basura namin. Nung isasara ko na yung gate, napatingin ako sa poste sa kabilang kalsada. May nakita akong figura ng tao doon na pamilyar sa akin. Nahagip ko pa siya ng tingin bago biglang parang nagtago sa likod ng poste. Nagpalinga-linga ako. Wala nang ibang tao doon kasi nga bawal pa din namang tumambay sa labas. Sa tingin ko, parang yung matandang babaeng nagbigay ng stab yun. Kung siya nga yun, anong ginagawa niya dun sa ganung oras? At bakit parang nagtatago siya? Gusto ko pa sanang usyosohin, pero tinawag na ako ni Mrs. Nung madaling araw, nagulantang na lang kami sa pagkakagulo ng mga nasa second floor sa harap. Lumabas sa terrace yung asawa ng isang buntis. At may dalang pagi. Nakatingin sa itaas ng bubong nila at tila may pinagmumumura doon. Napalabas din ako sa terrace namin kasi nasa second floor din kami at magkatapat kami nung nag-iingay. Nagulat ako kasi kahit madilim, kitang-kita ko na may hugis taong nakaupo doon. Yung upong parang aso. Hindi ko lang mabistahan kung babae o lalaki. Nung sumigaw ako ng may tao nga, bigla na lang lumundag yon sa likod bahay. Marami nang nagising sa compound kaya naglabasan kami at hinabol namin. Pero hindi na namin nakita. May nagsabi na magnanakaw daw yon at akyat bahay gang. Pero may isang matandang tanod ang nagsabi na aswang daw yon. Sa dami daw ng buntis sa compound namin, di malayong matakam yung aswang sa dami ng pwede niyang mabiktima. May nagtawa at sinabing di na uso ang aswang. Pero buntis, pwede pa. Pero hindi ako natawa. Naalala ko kasi yung matandang taga City Hall. Nagdududa talaga ako doon. Laki kasi ako sa probinsya, kaya naniniwala ako sa mga aswang. Ilang gabi ding tahimik. Siguro nakikiramdam din yon. Isang gabi, bigla na lang nag-aburido ang misis ko. At hindi mapakali. Sumasakit daw yung tiyan niya. Tapos may nadinig kaming kaluskos sa bubungan. Naalarma kami. Naaalala kong kunin yung garapon ng asin. Sumampa ako sa hagdan para magbato doon ng asin. Saktong naibato ko yun nung biglang may lumundag mula sa bubong na malaking pusa na parang tinamaan ng asin sa muka. Pansamantalang natahimik ang compound nung mga sumunod na araw. Pero isang araw, nagkasalubong kami ng matandang babae at kitang-kita ko ang sunog sa mukha niya, kagaya ng sa pusa. Coincidence lang kaya yon? O siya talaga yung aswang?
Hello mga kapasta, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kaloy ng Cavite. First time ko lang pong mag-share ng karanasan ko tungkol sa isang nakakatakot na pangyayari na na-experience namin ng asawa kong si Joy. Kasalukuyan siyang 5 months na buntis nun sa panganay namin nung mangyari yon. At bagong lipat lang kami dun sa lugar. Taong 2018, pareho kaming nagtatrabaho nang lumipat kami dun. Malapit kasi yung pabrikang pinapasukan namin dun. Kung tutusin nga, likod lang talaga yon ng pabrika. Pero wala kasing daan, kaya umiikot pa kami. Supervisor si Joy, at ako naman ay warehouse man. Okay naman yung nilipatan namin. Isang cute at malinis na apartment na mura lang pinaupahan sa amin ng mabait ding may-ari. Ang problema lang doon ay yung madilim at mahabang kalsadang babaybayin mo bago ka makapasok sa lugar na may kabahayan. Wala namang kasyang sasakyan doon kundi motor lang. Kaya kung wala kang motor, wala kang choice kundi lakarin yon. Kagaya ng gabing yon. Pauwi pa lang kami galing sa trabaho. Maaga naman kaming umuuwi. Maliban noon dahil nagkaroon ng emergency. Kaya inabot kami ng pasado 11:00. Wala na palang katao-tao doon pag ganung oras. Mabuti na lang kako at pareho kaming nag-OT. Kaya may kasama ang asawa ko pag uwi. Habang naglalakad kami papasok, napansin namin na parang may taong nakatayo sa may bandang gitna ng eskinita. Medyo madilim sa bahaging yon. Kaya hindi pa namin mabistan kung babae o lalaki. Nagtaka kami kung ano kayang ginagawa nun doon. Palapit na kami pero hindi pa din yun tumitinag. Medyo nagbagal kami ng lakad kasi parang kinakabahan daw si Joy. Sino ba kasing hindi matatakot kapag may nakita kang ganun sa dilim na walang katinag-tinag? Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng asawa ko para kahit paano mawala yung takot niya. Ilang hakbang na lang ang pagitan namin doon sa tao bago namin nakumpirma na babae pala yon. Nakatalikod siya, nakaputing duster at mahaba ang buhok. Lalagpasan lang sana namin yon, kaya umurong kami. Pero napansin namin na yumuyugyog ang balikat niya na tila umiiyak. Tama nga kami, dahil nung huminto kami, narinig namin ang mahinang paghagulgol niya. Nagkatinginan kami ni Joy. Sumenya siya na tanungin ko daw. Alanganin ako. Baka mamaya trap lang pala yun. O baka mamaya hindi pala yun totoong tao. Pero nanaig ang awa ko. Kaya tinawag ko ang pansin niya. Tinanong ko kung anong ginagawa niya doon at kung bakit siya umiiyak. Tinanong ko din kung kailangan niya ba ng tulong. Humarap sa amin yung babae at nagulat kami dahil buntis pala yun at sa forma ay parang kabuwanan na. Parang may iniinda rin siya sa sobrang putla ng mukha niya at nangingitim ang palibot ng mata niya na parang may black eye. Napansin ko din yung mga pasasapisngi at braso. Napamura ako sa isip ko. Mukhang nabugbog pa ata yung babae. Nandun na rin lang kami kaya no choice na kundi tulungan yung babae. Hindi naman kaya ng konsensya ko na pabayaan na lang yun doon. Lalo't kagaya ng asawa ko, buntis din siya. Inulit ko yung tanong ko kung anong tulong ang kailangan niya. Gusto niya na baka akong dalhin namin siya sa ospital? Tumango siya at nagsalita. Tulungan daw namin siya. Kawawa naman daw yung anak niya. Sige kako, dadalhin namin siya sa ospital. Malaking babae naman ang asawa ko. Kaya kahit buntis, ay nagawa niyang alalayan sa kabila yung babae habang nasa kanan naman ako. Pero paghawak namin ng kamay niya, palihim kaming nagkatinginan ni Joy. Kasi yung kamay niya, malamig at kulubot na parang babad na babad sa basa. Ganon din ang katawan niya, parang may kakaibang lamig. May bumasa sa paa ko. Pagtingin ko, may tumutulong dugo mula sa iba't ibang parte ng katawan ng babae. Nang hilakbot at nataranta na kami ni Joy.
Hindi namin alam kung saan galing yun. Bakit siya nagkadugo sa katawan? Nang makarating kami sa kalsada, ay saglit namin siyang pinaupo at tumanaw-tanaw ng tricycle. Pero paglingon ulit namin dun sa buntis, wala na yun dun. Pero nakarinig kami ng uha ng sanggol kahit wala naman kaming nakikitang bata. Hinimatay si Joy sa takot. Siya tuloy ang nadala ko sa ospital. Nalaman namin sa kasera namin na 1 taon na raw ang nakalipas, may buntis palang sinaksak at pinatay ng asawa niya at basta nang iniwan sa eskinitang yon. Namatay din yung bata sa sinapupunan niya. Humihingi siguro ng katarungan yung buntis. At natsyempong sa amin nagpakita dahil buntis din ang asawa ko. Magandang araw po, gabi, o kung anumang oras nyo napapakinggan itong kwento ko. Kung papalarin lang naman pong mapili. Ako po si Edmond ng Palawan. Gusto ko pong magbahagi sa inyo ng isang kwento. Kwento ng kababalaghan na naikwento sa amin ng lola ko. Matapos niyang bumalik mula sa pagtira niya sa isang anak niya na nasa Bohol. Matagal niya kasing hindi nakasama ang anak niya na yon. Si lola naman malakas pa sa edad na 70 at kayang-kaya pang magbiyahe. Kaya nang magkasakit si Tia Cora, siya na ang dumalaw sa anak niya. Sa kasamaang palad ay namatay din ang tiyahin kong yon. Tumagal din si Lola ng mahigit 1 taon doon at 1 linggo nga mula nang mailibing si Tia Cora ay bumalik na siya sa amin. Baon niya ang isang kwento ng kababalaghan na nasaksihan niya doon sa bahay ng mga balae niya. Nang dumating daw siya doon, ay nakilala niya ang bunsong hipag ni Tia Cora. Si Lilibet daw ang pangalan, na 25 years old pa lang. Maganda at tahimik lang daw yon. Normal naman daw, pero sadyang hindi lang pala salita. Laging nakatago at parang takot sa mga tao. Kaya hindi rin nakapagtrabaho at naging taong bahay na lang. Pero isang araw, nagkagulo sila nang bigla na lang daw nawala si Lilibet. Walang makapagsabi kung saan siya napunta. Hindi naman lumalabas ng bahay. At wala ding pagkakataon na naiiwan siya doon ng mag-isa. Para masabing baka pinasok ang bahay nila at may kung sinong tumangay sa kanya. Ginawa nila ang lahat. Pero bigo silang makita si Lilibet. Sumabay pa ang pangyayaring yon sa matagal na pagkakaratay ni Tia. Kaya dobleng dagok sa pamilya. Nagbigay daw ng suhestyon si Lola na subukan nilang kumonsulta sa isang albularyo at baka makatulong. May konti kasing alam si Lola sa ganon. Hindi naniniwala ang pamilya doon pero sinubukan din nila. Ayon daw sa albularyo ay nararamdaman niyang nasa malapit lang si Lilibet. Nadidinig daw niya ang paghinga at tibok ng puso nito. Pero may puwersang humaharang para hindi niya matukoy ang eksaktong kinaroroonan nito. Pero sinabi niya na isang araw ay lilitaw din ito. Makalipas nga ang 3 linggo, ay nakita na lang nila si Lilibet na nakaupo sa likod bahay, sa ilalim ng mga kawayanan. Kung dati ay hindi pala salita yon, noon ay literal na tulala at parang hindi nakakakilala. Ipinatawag ulit nila yung albularyo at doon ay nalaman nila na tinangay daw ng engkanto si Lilibet. Ang masaklap, buntis ito. Ipinagbubuntis niya ang anak ng engkanto. Ganon na lang daw ang pagkagimbal ng pamilya ng balae niya. Pero wala na daw magagawa ang albularyo doon. Hindi niya kayang protektahan si Lilibet para hindi na siya ulit makuha ng mga ito. Pero malakas daw ang kutob niya na hindi interesado sa kanya ang nagpunla sa sinapupunan niya. Dahil sana daw ay hindi na siya ibinalik sa mundo ng mga tao. Wala nang nagawa ang pamilya kundi tanggapin na lang ang nangyari at alagaan si Lilibet.
na mula naman ang magbuntis ay tila hindi na nagkaroon ng katahimikan. Sa katahimikan daw ng gabi ay bigla na lang itong magsisisigaw at takot na takot. May nakikita daw siyang isang babae at isang lalaki na maputing maputi at mahahaba ang mga tenga. Sila daw ang kumuha sa kanya at nagpalaki ng tiyan niya. Palaging ganon ang eksena nila. Pero hindi naman makalapit sa kanya ang mga yon dahil nakasabit sa leeg niya ang amulet na bigay ng albularyo. Siguro ay binibisita lang nila si Lilibet, sabi ng lola ko. Sinisiguro nila na mailuluwal nito ang anak nila hanggang sa lumaki ng husto ang tiyan niya. Nakakatakot daw, parang sasabog. Pero hindi gaya ng normal na buntis na 9 na buwan ang hinihintay. Si Lilibet daw, makalipas lang ang 3 buwan ay nagsilang na. Isang gabi daw yon habang himbing ang lahat. Wala silang kamalay-malay na nanganak na si Lilibet. Naalimpungatan na lang daw si Lola dahil parang nasisilaw siya sa sobrang liwanag. Nang dumilat siya, ay nakita niyang sa kwarto ni Lilibet yon galing. Tapos ay nakarinig siya ng mga pag-uha ng sanggol. Dali-dali niyang ginising ang mga balae niya. Pero pagpasok nila sa kwarto, tahimik at normal na ang lahat. Maliban kay Lilibet na parang tulala na naman. Pero ang mas ikinabigla nila, biglang flat na ang malaking tiyan nito. Ni walang indikasyon na nagbuntis siya. At nawawala ang sanggol. Ang sabi ng albularyo ay kinuha na ng mga engkanto ang ipinunla nilang anak sa sinapupunan ni Lilibet. Mula nang makauwi si Lola sa amin ay wala na din siyang balita kay Lilibet na nabuntis ng engkanto. Isang pagbati po sa lahat ng kagaya kong avid fan ng mga horror stories, pati na rin sa channel na to. Hello po sa inyo admin at narrator. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol sa isang pangyayari sa amin ng asawa kong si Flor. Siya nga pala. Ako nga po pala si June ng Davao. Mahigit 3 taon na kaming kasal ni Flor noon, pero bigo pa din kaming magkaanak. Ramdam ko na may problema ako. Kaya naman lingid sa kaalaman ng asawa ko ay nagpatingin ako sa isang doktor. At nakumpirma ko ang hinala ko. Baog ako. Pero kahit sinabi ng doktor na hindi naman ako totally impotent at posible pang makuha sa therapy, ay nasaktan pa rin ang pride ko bilang lalaki. At natakot akong malaman ng asawa ko dahil baka ma-disappoint siya sa akin. Kaya naman inilihim ko na lang yon. Pero si Flor, nape-pressure sa family niya. Lalo na sa father niya na inip ng magkaapo sa kanya. Siya kasi ang paboritong anak, pero sa kanya pa walang apo. Kaya para makaiwas sa pamimressure ng pamilya niya, pinilit niya akong magpalipat kami ng destino sa Batangas. Nagulat na lang lahat na agad-agad lumipat kami doon. Wala namang nakahalata sa totoong dahilan namin. Doon kami tumira sa resort ng boss namin na pinapamanage sa amin. Yung boss namin, best friend ni Flor since elementary. Nung una, naging maayos naman ang lahat. Wala kaming naging problema sa resort at staff. Pero sa personal namin ni Flor, nagkaroon ng pagbabago. Kung kailang malayo na kami sa stress na ibinibigay ng mga tao, na wala nang inabangan kung kailan kami makakabuo, ay saka naman naging mailap sa akin ang asawa ko. Lagi siyang madaming dahilan. Kesyo pagod, kesyo walang gana. Nung hindi na ako nakatiis, kinumpronta ko na siya. Pero nabigla ako sa sagot niya. Kahit naman daw magsiping kami, hindi pa rin kami makakabuo dahil baog ako. Para akong natulig sa sinabi niya. Harap-harapan pa niyang ipinamukha sa akin ang pagiging baog ko. Nakita pala niya yung resulta nung nagpa-check up ako. Dahil doon, nagkaroon kami ng gap.
nag-decide kaming maghiwalay muna ng tulugan. Doon ako sa connecting room ng tinutuluyan namin para hindi mahalata ng mga tao doon na hiwalay kami ng tulugan. May ilang gabi na kaming ganon. Hanggang isang gabi, may nangyari. Nagising ako dahil sa mga ungol na nadidinig ko. Sa kwarto ni Flor yun. At kinutuban ako. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At nagulat ako sa nakita ko. Yung asawa ko. Umuungol na parang sarap na sarap. Yung parang may rumoromansa sa kanya. Pero tulog na tulog naman. Nananaginip siya na may kaulayaw siya. Nakaramdam ako ng selos at galit. Sigurado akong hindi ako ang napapanaginipan niyang kasiping niya. Kung ganun, may ibang lalaki siyang pinagpapantasyahan. Nagngit-ngit ako at sa isip ko, huwag lang siyang papahuli sa akin. Marami pang beses na naulit yon at lagi ko siyang nahuhuli na parang sarap na sarap siya. Hindi ko na kinakayang panoorin siya ng ganon, kaya umalis na lang ako. Pero isang beses, naabutan kong umiiyak siya at takot na takot. Hindi na daw niya kaya. Natatakot na siyang matulog dahil lagi siyang sinisipingan ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nagtaka ko. Hindi pala niya gusto yun. Pero bakit parang sarap na sarap pa siya? Inamin ko sa kanya na nakita ko siya na tila may kasiping. Sana daw ginigising ko siya. Dahil sa mga oras na yon ay wala na siyang magawa. Nadadala lang daw siya pero hindi niya gusto at natatakot siya. Hindi namin alam kung anong nangyayari nun. Nahihiya siya kaya wala kaming mapagsabihan. Mula ng gabing yon, nagpa siya kaming magtabi na sa pagtulog. Sa tuwing makakatulog siya ay matyaga ko siyang binabantayan para hindi na siya malapitan ng mahiwagang lalaking sinasabi niya. Pero huli na pala ang lahat. Isang umaga, nagduduwal siya at nahilo. Mga palatandaan ng isang nagdadalang tao. Nung una nagalit ako. Sabi ko sa kanya, baka naman totoong may katalik siyang iba. Masakit isipin na ako ang asawa niya, pero iba ang nakapunla sa kanya. Pero ako din ang sumagot sa sarili ko. Dahil nakikita ko naman siya gabi-gabi. Para makasiguro, napilit ko siyang magpatingin sa parehong doktor at albularyo. Kinumpirma nilang pareho na buntis nga siya. Ang sa doktor ay tao at sa albularyo ay maligno. Hindi na siya nasipingan ulit ng maligno dahil binigyan siya ng proteksyon ng albularyo. Pero hindi pa rin kami panatag at kumbinsido kung ano ang laman ng tiyan niya. Kaya hindi namin ipinaalam sa magulang niya na buntis siya. Hanggang isang gabi, 7 buwan ng tiyan niya, biglang humilab yun. Itinakbo ko siya sa ospital. Pero hindi bata ang inilabas niya, kundi mga uod. Kung ganun, tama ang albularyo na hindi nga tao ang ipinagbubuntis ng asawa ko. Makaraan ng 2 taon, nagbuntis siya ulit. Pero sa pagkakataong yon, ako na ang ama. Hi, ako po si Edward ng Romblon. Avid fan ako ng mga horror stories mula pa pagkabata. Pero kailan ko lang na-discover tong channel nyo. Pero since then, naging palagian na akong tambay dito. At gusto ko din sanang mag-share ng story ko. Naka-experience kasi ako ng mga kakatuwang pangyayari nitong mga nakaraang buwan lang. Nung una, hindi ko alam kung bakit nangyayari yon. Pero after kong ma-realize yung nagawa ko, saka ako naniwala na minsan may mga nagagawa tayo sa buhay na binabaliwala natin dahil akala natin wala lang. Pero darating yung pagkakataon na babalik at babalik din yun sa atin sa ibang pangyayari para ipaalala yung nagawa natin. Nagsimula po yun sa isang gabi. Galing ako sa trabaho.
Kalakasan ng ulan at nag-aabang ako ng masasakyan taxi. May parating at agad kong pinara. Pero nung lalapit na ako para buksan yung pinto, biglang may buntis na inunahan ako sa pagbukas at diretsong sumakay. Nabwisit ako dahil ako yung pumara nun. Pero wala akong laban dahil babae at buntis pa. Kaya kailangan kong mag-giveaway. Wala na akong nagawa kundi mag-jeep. Tapos may sumakay na buntis. Sa dulo umupo. 4 lang kaming pasahero doon. Sa akin pa nagpaabot ng pamasahe. Meron namang mas malapit sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako. Pagbaba ko ng jeep, malakas pa din ang ulan. At medyo mahaba rin yung lalakarin ko papasok ng village namin. Kaya nagpatila muna ako sa bakery sa kanto at nagyosi. Maya-maya, may lumapit na buntis sa akin. Namamalimos. Napailing na lang ako. Buntis na naman? Gabi yata ng mga buntis nun at 3 na silang naengkwentro ko. Pero umpisa pa lang yon ang panliligalig sa akin ng mga buntis. Nung una, naisip ko pa na nagkataon lang yon. Na nakakakita ako ng mga buntis. Siyempre lumalabas ako at na-expose sa madaming tao. Pero kalaunan, unusual na para sa akin. Hindi ko alam kung anong meron at hindi sila nawawala sa paningin ko. Kahit saan ako pumunta, kahit saan ako lumingon, laging may buntis. Na kung hindi nakakasabay o nakakasalubong, nakakasakay ko naman sa jeep. Pagdating sa mall, buntis na sales lady ang nag-assist sa akin. Pag kumain ako sa labas, may buntis na staff o customer. Sa work, ilang office mates ko ang nagkasabay-sabay na buntis. At ang matindi, pag uwi ko ng probinsya namin, buntis ang kapatid at hipag ko. Coincidence pa ba yun? Lahat yan nangyari lang ng ilang araw. Para silang sumpa na hindi ko alam kung saan nanggaling. Kulang na lang pati sa panaginip ko pumasok sila. Malapit na nga silang maging bangungot ko Nadinig yata ako ng Diyosa ng mga buntis. At pati nga sa panaginip ko, hindi na nila ako pinatawad. Sa panaginip ko, nasa bahay daw kami ng lola ng mga tropa ko. Nagiinuman. Broken hearted ako dahil pinagpalit ako ng girlfriend ko sa iba. Kaya sa sama ng loob, nagpakalunod ako sa alak. Tapos pumasok daw ako sa isang kwarto. Nakita ko dun yung girlfriend ko. Tinabihan ko siya. Ayaw niya, kaya pinwersa ko siyang may mangyari sa amin. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang nakita kong si Alona pala na ampon ng lola ko, yung kasiping ko. Imbis na humingi ng sorry, siya pa yung sinisi ko dahil kako ginusto niya din. Tahimik na umiyak si Alona. Maganda siya at mabait, pero hindi ko siya gusto. Kahit alam kong may nararamdaman talaga siya sa akin. Makalipas ang ilang araw, namatay si Lola. Tapos ay umalis na ako sa bahay niya. Isang araw, bigla na lang nagpakita sa akin si Alona. Buntis at nasa kabuanan na. Nakikiusap na panagutan ko siya. Pero sa halip ay itinaboy ko siya at tinalikuran. Paglingon ko ulit, nakita ko na lang na nasagasaan siya at namatay. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Panaginip lang pala. Pero kinilabutan ako. Dahil noon ko lang naalala na may ganoon nga palang pangyayari. Na meron nga palang isang Alona na nabuntis ko at tinalikuran. Pero dahil hindi na siya nagpakita mula noon at wala na akong naging balita sa kanya, nawala na siya sa isip ko. Pero yung nakita ko sa panaginip ko na nasagasaan siya at namatay, walang ganoong pangyayari sa totoong buhay. Posible kayang matapos ko siyang itaboy ay ganun nga yung nangyari sa kanya? Noon ako binagabag ng konsensya ko. Ang laki pala ng kasalanan ko sa kanya at sa anak ko. Noon ko din napag-isip-isip
na hindi nagkataon lang ang sunod-sunod na pagpapakita sa akin ng babaeng buntis. May dahilan talaga kung bakit lagi silang nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil sila ang nagsisilbing tagapagpaalala ng naging malaking kasalanan ko sa isang babae at sa anak na tinalikuran ko. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.